na-share ko sa inyo noong nakaraan, magbigay ako ng konti, no? I and my Father are one. Tandaan natin, man ibig sabihin yung anak ay naging ama, no? Pero naging isa sila, tama? Shall say amen. Kasi sabi niya, I and my Father are one. So, saan nagkaisa? Sa Spirit. Dahil yung anak ay pumasa ama. Walang iniwan ito sa pag-aasawa, no? Sa Matthew 19 verse 5, sabi ng Panginoon, no? And said, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Niwala tayo dito? The twain shall be one flesh. Pero si Johnson pa rin ito eh. Si Sister Ruth pa rin ito eh. Tama. Pero sa paningin ng Panginoon, kayo'y isang laman na laman. Tama. So, ganun din sa Espiritu. Hindi naman pag sinabi na lang Panginoon I and my Father are one, hindi naman ibig sabihin naging ama siya. Tama. Si Johnson ay si Johnson pa rin. Sister Ruth ay si Sister Ruth pa rin. Ang ating Panginoong Hesus ay ang Panginoong Hesus pa rin. Tama. Bagaman sinabi niya, I and my Father, may tatay siya eh, are one. Saan po sila nagkaisa? Sa Espiritu, sapagkat pumanahan ng anak sa ama, at ang ama naman ay sumasa anak. So, gano'n ang ibig sabihin nun. So, huwag nating lilimatahan yung sinabi ng Panginoon na all the power is given unto me in earth and in heaven. Para maintindihan natin yung omnipotent God na anak kay Kristo, no? Omniscience, omnipotent, at siya pa ang isang all-knowing, ano? Na kay Kristo yun. At totoo yun na hindi niya alam ang pagbabalik niya, pero sa kapahintulutan ng Ama na nasa Kanya, hindi naman imposibleng hindi niya malaman. Malalaman niya yun. Tama? Sabi sa amen. Kasi lahat ng bagay, kapahintulutan ng Ama para sa isang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Lahat ng bagay kay Kristo ay may kapahintulutan lamang ang Ama na ito'y makikita niya, malalaman niya, magagawa niya sa pamamagitan lamang ng Amang nasa sa Kanya. At wag natin silang paghihiwalayin. Tama. Hindi kamot sinabi ng Panginoon, hindi niya alam ang pagbabalik niya, kundi tanging Ama lamang ang nakakaalam. Hindi naman ibig sabihin na okay, nakita mo, hindi niya alam ang pagbabalik niya. Ibig sabihin, binahagi na lang siya ng kaunti. Hindi po ibig sabihin na ganon. Fullness nga di ba? Hindi naintindihan ng tao. Fullness. Bagamat fullness, hindi po sila pinaghalo. Tama. Ay, tulad nga sa mag-asawa Bagamat pinag-isang laman sila, pero hindi sila pinaghalo. Naintindihan natin? Naintindihan nyo? Hindi sila pinaghalo, pero pinag-isang laman. Ganon din ang Panginoong Jesucristo. Na bagaman ang Ama with all the fullness of the Godhead dwelling in Him, bagamat all the fullness, pero may kapahintulutan pa rin kung anong ipagkakaloob na kapangyarihan na dapat niyang isagawa. So, say amen. Sa langit o sa lupa man. At huwag natin lilimitahan yun kapag sinabi ni Kristo na all the power is given unto me in earth and in heaven.
Tandaan natin, yung Diyos na nandoon na nanahan sa Kanya, hindi mo pwedeng bawasan yon, hindi mo na pwedeng dagdagan yon. Shall we say amen? Na bagaman siya ay nasa langit, sinabi niya, ako'y isa sa inyo. Huwag pa kailanman. Paano niya gagawin yon? Huwag mong questionin yon. Kasi sabi nga niya, all the power is given unto me. Tama? Pag sinabing all, huwag mo lang questionin yon. Tika, Lord, ano ba talaga power na nasa iyo? All the power nga eh. Tama? Huwag mo lang questionin yon. Magagawa ng Ama na ipakita kay Kristo ang bawat bagay. Tama? Amen. At magagawa ni Kristo na gawin ang isang bagay dahil sa kapahintulutan ng Ama. Hindi ko ang Ama'y nananahan sa Kanya pwede niya nang gawin ang lahat ng mga bagay. Dahil naging mapagpasakop nga siya lagi sa Ama doon sa nananahan sa Kanya. Tama? So, say amen. At kapag sinabi niyang ako'y isa sa inyo, may mga kaparaanan dyan ang Panginoon na bagamat siya ay nasa sa kanan ng Ama, di ba? Sitting in the right hand of the power of God sa kalangitan, mga anak. Alam niyo ba na si Kristo ay lumalakad sa 7 iglesia? In the midst of the 7 candlesticks, ito po, one like unto a son of man, sino yan? Si Kristo. Anong ginagawa niya? In the midst of the 7 candlesticks. Sabi doon, clothed with a garment down to the foot, and girt about the paps with a golden girdle. Sa Tagalog, sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao, si Kristo yun, na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang dibdib na isang pamigkis na ginto. Ito po yung 7 candlesticks are the 7 churches. Tama? Ibig sabihin, throughout all generations, nagbantay siya dyan. Nasaan siya? Nasa kanan ng kapangyarihan ng Ama. Tama? So magagawa niya ang anumang bagay na ipapahintulot ng Ama para magawa niya. Tama? Shall we say amen? At yung sinasabing, ako'y isa sa inyo, tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, I will pray the Father and He shall give you another comforter that He may abide with you forever. So, yun naman ang isang kaparaanan niya, di ba? Na isusugo niya ang mga anghel para siya naman ay sumasa atin at magbabantay sa atin. I will not leave you comfortless. I will come to you. So, yun ang kaparaanan niya. Tama? Through the Spirit of the Father that is in Him, and also through the Comforter. Yung mga anghel. Yung mga tagapagbantay natin. I will send you, sabi niya. I will pray the Father and He shall give you another comforter. Bukod sa akin, meron pang another comforter, that He may abide with you forever. And I will not leave you comfortless. I will come to you. But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. Isusugo niya yung mga anghel, di ba? Comforter. The Comforter, He will send the Comforter. Hindi ito panibagong Diyos. It is the same Spirit na nandoon. Nakasama ng mga anghel. The comforting spirits. Mga angelic beings yun. The Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Magpapaalala, magtuturo, maggagabay, magpapatnubay. So yun ang trabaho ng
mga angelic beings na yan sa ministry. Shall we say amen? Bukod pa doon sa pananahanan ng Espiritong Banal sa bawat isa sa atin. Pwede kang meron kang Espiritong Banal na nanahan sa iyo, pero kung walang anghel na magpapahayag sa iyo ng buong katotohanan, hindi ka rin matututo sa Biblia. Naintindihan natin? Kasi miski si Brother Branham puspos siya ng Espiritu Santo, pero nag-iintay pa rin siya ng comforter niya para turuan siya kung ano ang ipipreach niya. Naintindihan po natin. Ako isa sa inyo sa pamamagitan nino ng mga anghel. Tama? Shall we say amen? Ako mananahan sa inyo sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na pinatahan sa atin. Kasi lagi may mga dual application yan Shall we say amen? Ngayon, kung may kapahintulutan ng Panginoon para ipakita sa kanya ang mga bagay, mangyayari ba yon? Kasi all the power is given unto me. Huwag natin lilimitahan yan. Hindi natin alam yun. Tama? Ang Panginoong Yesus ang nakaalam kung anong uri ng kapangyarihan para sa salvation ng sangkatauhan ang ibinigay sa Kanya. Kaya nga sabi dito, one like unto the Son of Man, walking in the midst of the 7 candlesticks. Shall we say amen? Walking in the midst of the 7 churches. Amen. At dahil sa kapangyarihan siya, bagamat alam niya ang mga bagay, dahil nga pinapakita ng Ama sa Kanya, nagagawa niya mag-utos ng mga anghel. Shall we say amen? Tama ba yun? Nagagawa niya mag-utos. Utusan yung mga anghel para magsalita kung ano man ang gusto niyang sabihin. Tama ba? Sabi nga niya, aalis ako. At huwag kayo mag-alala dahil darating ang comforter. Siya magpapaalala sa inyo ng mga bagay. At kung ano man ang sasabihin ko, siya rin ang magsasalita sa inyo at gagabayan kayo sa lahat ng katotohanan. Shall we say amen? Tama ba yun? At dahil sa luklukan siya ng awa, mga kapatid, ay magagawa niya dahil siya po nasa right hand of power of the Almighty. Pag sinabing sitting in the right hand, mga kapatid, wag nating lilimitahan ang kaisipan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil kapag nilimitahan niya yan, para siniksik lang ng kaparasong espiritu kay Kristo, tama na yan sa'yo, palilitawin mo, hindi niya kasama yung Ama Parang lumalakad lang si Kristo sa sarili lang niya. Tama na, binigyan na kita ng portion ng espiritu. Okay na yan sa'yo. Hindi ganun Sabi nga, I am the Father and the Father is in me. Tama ba? At wag nating lilimitahan yon. Dahil God is unlimited. Tama? Omni nga Yung salitang omni. Omnipresence. Omnipotent. Lahat yun, mga anak. Omniscience. Yung Diyos na nakatira kay Kristo yon. Tama. Shall we say amen? He is the image of the invisible God. Kaya pag bumaba si Kristo, bumaba rin ang Diyos. Huwag niyo isipin pagbaba ni Kristo, si Kristo lang yon. Kasama niyang bababa ang Panginoon Diyos. Tama. Bakit? Kasi nakatahan nga sa Kanya Hindi naman sila naghihiwalay na. The two became one. Kagaya nga, I and my Father are one. Kagaya nga tulad natin sa mag-asawa. And that is a mystery. Tama. Naintindihan natin? Yan. Sa pamamagitan ng ganyang pagkaunawa, mga kapatid, tapos na.
klaro na ang lahat. Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, nahayag kay Kristo. Tama? Justified in the Spirit. Sin of angels preached on to the world. Believe on in the world. Receive up into glory. So, hindi mo pwedeng ihiwalay yung naninirahan sa kanyang ama. Dahil nangyari na sa kanya eh. Sa iisang tao pa lang, nangyari na sa kanya yung sinasabi dito, God may be all in all. Nangyari na yan sa isa. Yung tinawag image and likeness of the Almighty. Meron ng isa. Tama. Tayo on the process pa lang. Naintindihan natin? Shall we say amen? Ibinigay sa atin is spirit of adoption pa lang. Tama. Hanggang sa marating natin yung kalalagayan ng ating Panginoon. Pero pagdating sa sukat, huwag nating iisipin na makukuha mo yung sukat ni Kristo sa'yo. Shall we say amen? Dahil si Kristo yung Redeemer eh. Tama. Redeemer ka ba? Yun ang tanong. Hindi, di ba? Pero si Kristo, kaya siya tinawag the very image of the invisible God dahil nasa kanya yung mga katangian na yun bilang tagapagligtas ng lahat ng nilalang. Tama? Shall we say amen? Without shedding of the blood, there is no remission of sins. Walang katubusan. Hindi mababalik ang lupa. Hindi mababalik ang tao. Hindi maibabalik ang mga nilikha kung walang dugo ng bugtong na anak. Dahil nasa dugo ang kadahilanan ng pagkasira ng lahat ng nilalang. Nasa dugo ng tao na siyang pinamahala Kaya dugo rin ang ipantutubos ng isa ring nilalang. Naintindihan natin? Amen. Hindi mo pwede ipantubos ang Diyos. Dahil tao ang nagkasala Ang ipantutubos sa tao, kapwa niya rin tao. Kasi napakamahal ng Panginoon Diyos Kaya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yun ang pinantubos. Tama? That whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Yung blood of the Lamb na siyang imahen, larawan ng Diyos na hindi nakikita. Sana na maging malinaw sa atin yung salitang image of the invisible God, Tama? Shall we say amen? Sana maging malinaw yon. I and my Father are one. Paano naman yung Brother RK yung before Abraham was I am? Kasi nga, ang mga Hudyo naliligalig May ama kami. Sa pananampalataya ang mga Abraham, physically, hindi lang pananampalataya, sabihin natin yun, genetic, ama namin si Abraham. Kaya sumagot ang Panginoon parang ganito, hindi niya mag-aalam, bago pa lang, na pinagmamalaki ninyo, na ama niyo si Abraham, bago pa lang si Abraham, ako na. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman ibig sabihin nandun na siya agad. Kaya nga ang panganay ay si First Adam Tama? Hindi panganay si Kristo. Ang panganay po ay si First Adam.
Tama. So bakit sinabi niyang, bago pa lang si Abraham, ay ako na? Ibig sabihin, ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at nagplano ng lahat ng mga bagay, dahil nakita niya na mahuhulog ang sangkatauhan, mahuhulog ang mga nilikha. So, paano ang gagawin niya? Natural, magre-reserva siya ng isang manunubos. Tama. So, say amen. At sino nireserva niya? Yung bugtong na anak. Tama. Yun ang yun ang una sa kaisipan ng Ama. Dahil all-knowing nga eh. Hindi mo pwedeng sabihin, ang alam ng Diyos doon lang sa creation. Ang alam ng Diyos dito lang sa redemption. Ang alam ng Diyos throughout eternity, alam na nga niya even from the beginning to the end. Kaya nga Alpha and the Omega, nalalaman ng Panginoon lahat yan. Kaya kung magkakasala man ang tao dahil sa kanyang kahinaan, hindi siya magkakamali sa paglikha sa atin. Tama? Dahil may nakaready siya Sino naka-ready? Yung bugtong na anak. Tama. So, say amen. So, bago pa lang likhain ng tao, nandun na siya. Sa kaisipan. Tama. Pero not physically or meron siyang tinatawag na pre-existence sa panahon na yan. Wala pa. Tama. Kasi wala naman tutubusin. Walang purpose. Sabi sa amen. Sige po, para lalo pang luminaw mga anak kasi sabi nga, great mystery itong pinag-uusapan natin. Ano? Diba? So mapalad tayo na maunawaan natin yung great mystery na to. Ng ating Ama at ng ating Panginoon. Tayo po yumuko muna at manalangin. Ama naming banal na nasa langit, muli minsan pa, Panginoon, ay salamat sa pagkakataong ito na muli namin mapag-usap-usapan ka, Panginoon, sapagkat ito ang nais mo, Panginoon, na pag-usapan ka namin sa aming mga buhay sapagkat sa ganito ay nadadakilak at naluluwalhati sapagkat lubhang napakahalaga at buhay na walang hanggan na ika'y makilala namin, Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na makilala ka namin, Amang Banal, at patuloy pong makilala. Salamat po sapagkat ito ang buhay na walang hanggan kay Yahushua, ang aming Misaya. Salamat po. Amen. Amen. So bakit nakakaproblema sa ganitong pagkaunawa, mga anak? Hindi na natin masyado itong isipan pa o pagtatakahan, ano? Matthew chapter 11 verse 25, dito muna tayo. Kahit saan ka pumunta, sa Trinitarian, sa Tunes, sa Oneness, ganun pa rin ang ganun pa rin ang sa end time, ganun pa rin Tama? Ang nakasentrong pinag-uusapan si Kristo. Ang problema, laging pinag-uusapan pero hindi maunawaan. So, say amen. At that time, Yahushua answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth. So may kausap siya, di ba? Amen? Because thou hast hid these things from the wise and prudent, and has revealed them unto babes. Tinago pala ito, sa pagkakatagalog, Ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa mga sanggol. Shall we say amen? So, yan ang dahilan. Ang Diyos pala ay naglilihim. Tama ba? Amen? Subalit, ipinahayag naman sa mga sanggol. Tama ba? Ibig sabihin, yung sanggol, ito yung mga mapagkumbaba Tama? Ito yung umaasa sa lamang sa kanyang tagapaglikha.
na siya may magagawa sa kanyang buhay. Tama ba? Pero kung ikaw ay panatikong Kristiyano, ang dami niya ngayon eh. Kapag magaling ka magsalita, oy, dito kami magaling to. Dito kami may pinag-aralan to. Dito kami mayaman to. Dito kami may kakayahan to. Kapag kanya ng kaisipan ninyo, nagkakamali kayo. Sapagkat ibinigay ang kapahayagan sa mga sanggol. Shall we say amen? Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay mo sa akin. Binigay sa akin ng aking Ama. Ayan, kay Kristo. At sino may hindi makakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi makakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Shall we say amen? Ibig pagpahayagan nino ng anak. Tama ba? Kung ang pagkakilala mo kay Kristo sa pagkapari ni Kristo, kung yung pagkapari ni Kristo sa iyo ay ayon sa tao, paano ka pagpapahayagan ni Kristo? Dahil sinisira mo ang kasulatan. Tama? Tama ba yan? Kayong mga Berean? Makinig kayo. Kaya nagkakagulo eh. Sino may hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Hindi po contradiction yung Biblia nyo. Hindi po pwede yung sa verse 3 ay sinasabing walang ama, walang ina, walang lahi. Pagkatapos sa verse 4 sasabihin ninyo na tao siya. Kaya nga nagpahayag ang Diyos pansamantalang nagkatawang tao. Chopanibadi ang tawag niya ng propeta. Huwag niyong pag-awayin yung Biblia niyo na tama yung verse 4, yung verse 3 ay mali. Hindi pwedeng ganon. Kailangan balanse niya yan. Without a father, without a mother, without beginning of days, without end of life. Sige, humanap kayo ng ganyang uring tao. Walang ganyan. Si Shem, hindi ganyan ang attributes ni Shem. May lahi si Shem, may tatay si Shem, may mga anak si Shem. Kaya hindi si Shem yung si Melchizedek. Alam niyo, mabigat yung kasalanan niyo. Tigilan niyo yan, Brother Francis. Sustento, ikaw na nangunguna dyan, tigilan mo yan. Paparusahan ka ng Panginoon. Dahil inaayon mo ang pagkapari ni Kristo sa isang taong makasalanan. Pagbabayarin niyo yan pag hindi niyo yan pinagsisihan. So wala tayong magawa. Bakit naglilihim ang Diyos sa kanila? Dahil mali ang inyong mga lakad sa buhay na ito. Kasi kung tama ang naging lakad nyo, magdadamot ba si Kristo para bigyan kayo ng unawa sa mga bagay na ito? Shall we say amen? Come unto me, all ye that, sabi dito, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. Ano sabi? Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Hindi kayo mag-aaral. Doon sa sinungaling na pastor. Mag-aaral kayo kinino kay Kristo sa kanyang mga salita. Diyan nyo makikita si Kristo. Ang hirap sa inyo, binabasa ninyo na. Pero pinag-away-away nyo yung Biblia. Pagsisihan nyo yan. Nag-aaral kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Hindi yung naging panatiko kayo Nag-aaral kayo doon sa tao na subok na sa mali-maling doktrina niya. Diyan pa rin kayo na nagbubulag-bulagan kayo o talagang bulag. Huwag niyo pag-awayin ng Biblia niyo. Salita po yan ni Kristo.
Ang salita daw ng Diyos ay ay puro. So, say amen. Walang libadura. Ha? Mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo, mapagkumbabang loob, at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. May kapahingahan ba yan? Meeting after meeting, naghihilaan kayo, nagdidebate kayo. May kapahingahan ba yan? Nakakapagod yung ginagawa nyo. Hindi pa ba dumating ang unawa? Buhat nang makilala niyo ang Panginoon, mag-isip-isip na kayo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Mabuti lang kung ganun kung pag dinuktungan pa yan, kayong gumagawa ng katampalasanan, lalong delikado ang buhay nyo. Malaking pananagutan ninyo. Kaya nagtuturo na ang espiritong nanahan kay Kristo sinukat lang o sinala. Pagsisihan ninyo yan. 5 months tormention sa dakilang kapighatian. Mabuti kung mangmang na dalaga ang mabigat niyan kung antikristo. Dahil pinagpipilitan ang kasinungalingan. Ngayon, kung hindi niyo pagsisihan yan, malamang kaya habang may liwanag pa, pagsisihan ninyo. Sabi ng Panginoon, learn of me, mag-aral kayo sa Kanya. Mag-aral tayo kay Kristo. So, ilang kadahilanan itinago ng Panginoon ang mga bagay na ito. Tama? So, say amen? Itinago. Bakit itinatago? Samantalang sa mga alagad na kanyang hinirang mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi pinahayag sa iyo ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Yung iba naman ay nabubuksan. Baka naman may mga hidden agenda kayo. Suriin ninyo yung mga sarili ninyo. Kung kaya't hindi kayo makaunawa. Tandaan ninyo, hindi mahirap kausap ang Panginoon dahil nag-aalok siya ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. At kapag ganyan puro pagdedebate, puro paghihilaan dyan sa Facebook na yan, nangangahulugan lang na maraming kailangan ituwid dyan. So we say amen. Bawat kasulatan ay puro. Bawat kasulatan ay kinasihan ng ating Panginoon. So we say amen. Hebrew chapter 1 verse 1. So ito, mga anak, makinig kayo mabuti, napakahalaga nito, Elohim, sino si Elohim? The Almighty God. Amen? Elohim, having of old spoken in many portions and many ways to the fathers by the prophets. Sa pagkakatagalog, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So, sino yung usap? Sa panahong ngayon, kasi may mga nagtuturo na yung anak ay nandoon na raw Nakuha nyo ba? Yung ibig sabihin ng binasa ko? Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon
Hindi pala si Kristo yon. Tama? Kundi ang Diyos, yung Creator, yung tumira kay Kristo. Tingnan nyo ha, pakinggan nyo maigi ha. Kasi bawat salita ay puro. Tandaan ninyo yan, silid ninyo sa kaisipan ninyo yan. Nandyan lang yung tamang understanding sa binabasa natin. Ang Diyos na nagsalita nung unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. So gumamit siya ng mga propeta. Tama. At the same time, kung babalikan natin ang creation, kung babalikan natin ang creation, nagsalita ba ang Panginoon Diyos? Genesis chapter 1 verse 3, and Elohim said, let light come to be. And light came to be. Nagsasalita pala ang Diyos mag-isa eh. Tama. Ba't kailangan pandalhin si Kristo doon? At sabi ng iba, si Kristo daw yung nagsasalita ng let there be, let there be. Yung bugtong na anak daw na nandoon na raw. Hindi pa nga sinisilang eh. Tama. Amen? Ang nagsasalita doon sa creation, walang iba kundi yung Ama. And Elohim said, let the light come to be. And light came to be. Yun, nagkaroon ng liwanag. Amen. So maraming beses yan na binabanggit ng Biblia, mga kapatid. So ito pa. Psalms chapter 33 verse 6, by the word of Yah, or Yahweh, by the word of Yah, the heavens were made. Sino nagsalita? Yung makapangyarihan sa lahat. Tama. Hindi si Yahushua. Kasi, kaya nga si Yahushua, ibig sabihin, Yah become Redeemer. Wala pa namang i-redeem doon. Anong purpose niya doon? Tama. Kaya nagsasalita doon sa creation, walang iba, ang Ama. At ang Ama ay may pananalita. In the beginning, kaya nga may beginning eh. The beginning of creation is the word of the Father or the word of God. Naintindihan natin. By the word of Yah, the heavens were made, and all their hosts by the Spirit of His mouth. So yun, yung salita na yan na siyang Spirit, mga anak, kapag sinilita ng Panginoon o kapag iniutos ng Panginoon, ay nagpa-process yun ng panahon hanggang sa maganap kung ano yung naisin niya. Yun ang ibig sabihin ng creation. Tama? Naintindihan ba natin? Baka mamaya may lalapit sa inyo, mahilo kayo. Maraming magagaling dyan, mag-twist ng mga salita ng Panginoon. At kapag hindi matibay ang pundasyon mo, maya-maya, ay dito na lang ako, sarap dito, di aircon eh. Masarap dito. Talagang magagaling yung mga preacher dito. Kaya na mangyayari sa'yo. Shall we say amen? Kailangan ang pananampalataya mo na itayo sa pundasyon ni Kristo. Shall we say amen? So nagsasalita pala ang Diyos, tama? Hindi kailangan si Kristo magsalita sa creation. Nagpapaulit-ulit lang ako, mga anak. Dahil iparinig nyo
naintindihan ninyo mga bagay nito. Para hindi tayo magpaulit-ulit. Tama? Ha? Isang Diyos yung nagsalita doon. Wala pa yung kanyang imahen. Tama? Ang imahen niya doon ay sino? Yung mga angelic beings. Tama? Pero yung bugtong na anak, wala pa doon. Mamaya malalaman ninyo. Babasa tayo. Gathering the waters of the sea together as a heap, laying up the deep in storehouses, let all the earth fear, let all the inhabitants of the world stand in awe of him, for he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood fast. Sinasalita ng Ama. Iniuutos ng Ama. At nangyayari ang mga bagay. Tama? Shall we say amen? Kasi sa kaisipan ng mga end-time believer na ito, yung John 1:1 na para ba nakahiwalay yung word at yung word mismo ay para bang, oy word, ikaw dyan ikaw ang word, ako yung God ikaw yung word, sige magsimula ka na maglikha. Hindi ganon. Kundi yung word na yun ay nasa Ama rin. Tama. Nagsasalita siya. Hindi siya pipi. Shall we say amen? Hindi pipi ang Diyos natin. Nakagaya ng iniisip ng mga tao. Mga anak, purihin ang Panginoon. So ito, kaya nga ito, intindihin ninyo intindihin nyo to hindi muna tayo magpakakalayo ng versikulo. Elohim, having of old, doon sa una, spoken in many portion and many ways to the fathers by the prophets. So, nangusap siya sa creation, siya yung nagsasalita doon. Then, nung nahulog sa kasalanan, nangusap naman siya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, ng kanyang mga lingkod na propeta. Tama. Amen. Pero hindi pa rin siya. Tama. Propeta nga nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta Sa verse 2, has in these last days, so saan yung last days? Spoken to us by the Son. Tama ba? Dito pa lang nagsalita ang anak. In the last days, hindi doon sa panahon ng creation nagsalita ang anak. Tama ba? In these last days, spoken to us by the Son, whom He has appointed heir of all. Ngayon, meron bang Diyos na nagmamana? Tandaan natin, ang Diyos ang nagpapamana, di ba? Shall we say amen? Kaya yung bugtong na anak, namana niya yung kalawalhatian ng kanyang Ama. Tama? Before the Word was, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin sa plano, sa kaisipan ng Almighty. Dahil sabi nga niya, oy, kayong mga Hudyo kayo, hindi niyo ba alam, pinagmamalaki niyo na ama kayo ni Abraham, hindi niyo ba alam na bago pa lang si Abraham, ay ako ang kadahilanan kung bakit ang creation ay itinuloy ng Ama na bagamat alam niya na lahat na nilikha ay mahuhulog. Ako na yung una sa lahat ng mga nilalang. So, say amen. Kasi siya yung magbabalik sa Ama Tama. Before Abraham was I am. Ako na yung nas doon sa plano, sa kaisipan ng Ama. Naintindihan natin?
Ay, nagtataka sila. Wala ka pa naman 50 years old, nakita mo na si Abraham. Magsisinungaling ba siya? Na siya na, bago pa lang si Abraham. Tanungin ko kayo, magsisinungaling ba siya? Na siya na. So, anong dapat maunawaan natin doon? Anong dapat na maunawaan natin doon? Ibig sabihin, siya na yung una sa lahat bago pa lamang ito tagang sanlibutan ito. Kayo nga, kilala na ng Diyos bago pa lang ito tagang sanlibutan ito. Alam niyo ba yun? Gaano pa kaya yung Redeemer? Tama. Kaya niya itinuloy ang creation dahil nakita niya may magtatagumpay. Shall we say amen? Yun nagtataglay ng kanyang banal na espiritu with all fullness. Not with measure, but with all the fullness of the Godhead dwelling in Him bodily. Kapag gusto mong hanapin ang Ama, oy, Felipe, di mo ba alam ang Ama'y nasa akin? Ba't ka hanahanap mo ang Ama? Nasa akin. Hindi ibig sabihin pinaghalo sila doon. Anak, may free will ang anak, may free will pa rin ang Ama. Shall we say amen? Pero yung free will ng Ama, yun ang sinusunod. Tandaan nyo, sinusunod ng anak. Diba? Sabi niya, Ama, naparito ako para ganapin ang iyong kalooban. Tama? Sabi say amen. At ano si Kristo? The brightness of the steam, ang kaliwanagan ng kanyang kaluwalhatian, and the exact representation of His substance. Exact. Mga kapatid, exact. Sana maintindihan natin yan. Exact representation of His substance and sustaining all by the word of His power. Ayun, dahil doon sa kapangyarihan ng kanyang salita, mga anak, nagawa niya ang kalooban ng Ama. Having made cleansing of our sins through Himself, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, sat down at the right hand of the greatness of high. Ayun. Lumuklok sa kanan ng kapangyarihan at kadakilaan ng Ama. Nandun siya ngayon. Shall we say amen? At ano pa? Sabi pa na ni John, lumalakad sa 7 kandelero, which is the 7 churches. 7 church ages. Nandun siya. Anong ginagawa niya? Nagbabantay sa atin na kanyang mga tinubos. Tama? Shall we say amen? At pagkatapos, habang nandun siya, pag may alam niya may problema, sinusugo niya yung mga, ikaw, naglalakad ka dyan, mababangga ka ng sasakyan. Susugo niya yung mga angelic being, yung mga ministering spirits. Simbilis ng kulog yun. Simbilis ng liwanag yun. Alam niya yun. Kasi pinapakita sa kanya ng Ama. Tandaan natin, sitting in the right hand of power of God. Tama? Daw say amen? Kaya nga yan, magtataka kayo, no? Nakukunan pa nga ng video Merong isang bata doon na masasagasaan yata yun May parang anghel na kumuha sa kanya, nailipat na sa kabilang Shall we say amen? Nailipat na, nailigtas yung bata sa tiyak na kapahamakan. So, ganun kabilis yung mga angelic being na yan kapag inutusan. Sabi dito,
Having became so much better than the messengers. Having so much better than the angels. So isang sa King James translation yan. As he has inherited a more excellent name than them. Meron siyang minana na dakilang pangalan. Pero pagkakalikha sa kanya, mababa, pero dahil sa kanyang katagumpayan ay iniluklok siya ng Ama sa kapangyarihan. Verse 5, for to which of the messengers, mga anghel, did he ever say, you are my son, today I have brought you forth, and again I shall be to him a father, and he shall be to me a son. So, ganun pa rin ang relasyon, di ba? Na bagaman sinasabi ni Kristo, I and my Father are one, pero hindi po, ibig sabihin, yung anak ay naging ama. Tama. Yung relation nila, katulad po sa mag-asawa yon. Tama. Hindi naman ibig sabihin, okay kayo, Brother Kenneth, Sister Ruth, dahil mag-asawa kayo, naging isang laman kayo. Hindi eh. Pareho pa rin kayong nakasepara pa rin kayo eh. Tama. Pero sa paningin ng Panginoon, kayo'y pinag-isa. Tama. Sabi, hindi na sila magiging dalawang laman, kundi isang laman na sila. Tama po. Shall we say amen? So, ganun din sa spiritual. I and my Father are one. At tatandaan natin, ang anak ay may free will pa rin, ang ama ay may will pa rin. Tama. Tingnan natin ito. Verse 6, and when he again brings the firstborn into the world, so you see, firstborn, si Kristo po ay panganay. Sa lahat na nilalang. And when he again brings the firstborn into the world, he says, let all the messengers of Elohim do reverence to him. Yun po. Sinamba siya. Tama? Shall we say amen? Dinakila po siya bilang anak ng Diyos sapagkat ang kaluwalhatian ng Ama ay hindi hiwalay sa Kanya o hindi sinukat at inilagay sa Kanya, but with all the fullness of the Godhead nandoon sa Kanya. Kaya nga, huwag nyo na ipagtataka yan nang sabihin ni Brother Branham, kung sino si Kristo. Ang sabi niya, simple lang. Jesus Christ is a God-man. Pag sinabi kasing God-man, may paliwanag pa rin tama? Shall we say amen? So yon, yung paliwanag na yon dapat na uunawaan ninyo. Tama ba? Baka naman, pag sinabing God-man, isipin ninyo, siya rin yung anak, siya rin yung ama. Hindi po ganon. Tama? Amen? Hindi po humihiwalay yung ama sa kanya. Nasa langit siya, ando ng ama. Bumaba siya sa lupa, kasama niya pa rin ang ama. Tama po? Maghahari siya, kasama niya ang ama. So, say amen. Luluklok ang ama sa kanyang luklukan, kasama pa rin siya doon sa luklukan. Bakit kasama siya sa luklukan ng ama? Siya nga po yung image and likeness of the invisible Naintindihan natin? Kasi nga ang Panginoon Diyos hindi naman makikita yun Gumawa siya ng presentasyon para makita natin siya. At yan ay sa pamamagitan ng panganay sa mga magkakapatid. Tama po? The image and likeness of God. Sana maintindihan natin yan,
the image and likeness of God. Verse 7, and of the messengers, indeed, he says, tungkol po sa mga anghel, who is making messengers spirits, and his servants a flame of fire. So, itong mga anghel na ito ay mga ministering spirits. Quote yun, mga anak. Saan yun? Sa awit. 104 verse 4. Making his messengers the winds, his servants flame of fire. So dito, dapat natin maintindihan, si Pablo nangungusap at kalahati niya kanyang sinasabi ay kino-quote niya doon sa mga awit sa Lumang Tipan. Tama? Naintindihan natin? So sinasabi ko to para hindi kayo malito. Pag binabasa niyo to, baka malito kayo. May mga sinasabi niya dito, kino-quote niya lang sa mga awit. Ha? Kagaya nito, who is making his messengers spirits and his servants a flame of fire. Yung mga angelic being nga. But to the Son, unquote, unquote. But to the Son, he says, patungkol sa anak ay sinasabi, so ano ba ang sinasabi ng mga awit? So kasi sa awit pa rin siya nag-quote, ano? Your throne, O Elohim, is forever and ever. Now, tandaan niyo ito. Pakaintindi niyo mayigit ito kasi maraming nalilito dito, no? Hindi po ibig sabihin, kasi yung King James ninyo, tuloy-tuloy yan eh. Wala yung period, walang quote and unquote eh. Kapag binasa nyo ng dire-diretso ito, but to the Son he says, your throne, O Elohim, is forever and ever. Ngayon, iisipin ninyo, o tignan mo, yung anak, siya rin si Elohim. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Kaya nga pinagbabantay ko kayo eh. Titigin ninyo yung mga kasulatan, ano? Sabi ni Pablo, unquote ito kay Pablo but to the Son, he says, si Pablo nagsasalita. Naintindihan natin. Di nagkama. Tapos nag-quote na ganon. Saan niya kinot? Sa mga awit. So, ibig sabihin, kung si David ang sumulat ng mga awit, o kung si David ang umaawit nito, yun ang pinick up ni Pablo. Tama. Naintindihan natin. Baka mamaya, pag nakausap kayo ng mga kusino-sinong relihiyon dyan, dahil hindi nyo naiintindihan ito, wala na, nahuli na kayo. Pag hindi nyo naiintindihan ito. Dahil kung babasahin mo yan ng diretsyo, kagaya ng ginawa ng King James, walang quote and unquote, but unto the Son he says, your throne, O Elohim. Parang lalabas dyan, yung anak ay si Elohim. Naintindihan natin. But to the Son, he says, so yun, kinama ni Pablo ngayon sinasabi niya. Ngayon, nag-quote ngayon siya sa mga awit. Your throne, O Elohim. Ito ang sinasabi, patungkol sa anak, parang ganon. Your throne, O Elohim. Sino yun? Yung Ama sa langit. Is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of your reign. Maghahari ang Diyos. Tama. Tapos quote pa rin, you have loved righteousness and hated lawlessness because of this. Elohim. Your Elohim. Patungkol na kay Kristo yun. Tama. Elohim. Ikaw, your Elohim has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Naliwanag ba yun? Amen. Alam niyo, kaya ako pinagdidiinan ito mga anak, ano? Kasi base sa experiences ko eh. Kapag yung King James, ginamit niyo yan, kahit saan kayo pupunta dyan, lalabas dyan, 2 ang Diyos nyo, 3.
Intindihan natin? Kapag ka ito na ang binabasa ng Trinitarian, di mo na alam ang isasagot mo. Kailangan may quote and unquote para lumabas ang katotohanan. You have loved righteousness and hated lawlessness. Inaawitan niya yung Ama. Because of this, Elohim. Tapos pagdating dito, your Elohim. Ito, patungkol na sa kanya naman. Your Elohim, yung Panginoon Diyos, sabi dito. Propesya ito sa kanya. Has anointed you. Ayun, pinahiran ka niya. Naintindihan natin? With the oil of gladness more than your companions. Without a measure. Ang pinamahay sa kanya na Espiritu. And you, Master, did found the earth in the beginning, and the heavens are the work of your hands. Sino yun? Yung Almighty. Tama. Amen. Siya yung tagapaglikha yung Almighty. And they shall perish, but you remain, and they shall all grow old like a garment, and like a mantle. You shall fold them up, and they shall be changed, but you are the same, and your years shall not fail. And to which of the messengers did he ever say, sit at my right hand? May pinaupo di ba? Hindi naman yung Diyos, siya rin yung pinaupo yung sarili niya Kundi, yung bugtong na anak na nagumpay sa krus ng Kalbaryo. Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. So yun po. So ano ang mga anghel? Sa verse 14, are they not all serving spirits, sent out to attend those who are about to inherit deliverance? So yun, kapag kailangan mo ang kaligtasan, dahil nakikita ng Ama yan nakikita at ipinapakita rin kay Kristo yun. Ang gagawin ni Kristo, magsusugo siya ng ministering spirits para iligtas ka. So say amen. Amen. Totoo yan. Isa lamang ang Diyos na sa lahat-lahat. Pero nagagawa niya ipakita sa bugtong niyang anak kung ano ang mga bagay na nais niyang ipakita sa kanya. Kaya huwag natin lilimitahan yun, mga anak, na kapag sinabi ng Panginoong Jesucristo na all the power is given unto me, at dahil hindi naman natin naranasan kung anong kapangyarihan yon, siya lang nakakaalam nun, ang dapat lang natin gawin, huwag nating lilimitahan yung kapangyarihang ibinigay sa Kanya. Naintindihan natin? Huwag nating lilimitahan. Dahil ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung meron siyang nais ipaalam o ipakita o ipaunawa, mga kapatid, ay magagawa niya. Purihin ng Panginoon. So punta mo na ito sa John 1:1. Kasi sabi ko nga, mga anak, ito yung pinaka John 1:1. God is eternal. Tama. God is without beginning, without end. Tama. Yan ang ibig sabihin ng eternal. Ngayon, magkakaroon ng beginning. Dahil ang Ama ay magsasalita. Tama.
ang Ama ay lilikha. Shall we say amen? Kaya sabi dito sa John 1:1, tignan niyo ito In the beginning, ayon, papasok ang beginning. Naintindihan natin? At ang kadahilanan na nagkaroon ng beginning. Sabi nga binasa natin sa awit, siya nagsalita. Di ba? At siya nagutos at ang mga bagay ay nangyayari. Tama. Naintindihan natin? Hindi pipi ang Diyos natin, nagsasalita siya. At hindi yung sasabihin niya, hindi niya ibibigay. Lalo na sa paglikha, hindi niya ibibigay sa kahit sino man na nandoon sa paligid niya, kundi siya mismo ang magsasalita dahil yung salita na yan ay nasa sa Kanya. Tama, yung kapangyarihan ng salita na yan ay nasa sa Kanya. Dahil sabi ko nga, wala pa doon ang bugtong na anak. Nagaya na yung tinuturo ng mga taong ito. Kasi pag binigyan niya siya ng pre-existence, lalabas niya ang tama ang Trinitarian na mayroon 2 Diyos doon, nagkasama na. Pag binigyan niyo siya ng pre-existence. Tama. O kita mo, nandoon na siya. Existed from the Father. Di pareho na silang Diyos ngayon. Ilan ang Diyos ngayon? Di 2. Plus the Holy Spirit na sumasalupa, naging 3 na. Naintindihan natin? In the beginning, magkakaroon ng beginning, at ano naging beginning? Was the Word. Ano ang meron sa beginning? Was the Word of God. Tama. So, say amen. Magsasalita kasi siya And the Word was with Elohim. Hiwalay ba sa Kanya yung Kanyang salita? Was with Elohim nga Tama na, sa Kanya rin. Yung boses ninyo, nasa sa inyo rin yan. Tama ba? Shall we say amen? Yung boses ni Levi, nasa kanya rin yon. Hindi hiwalay sa kanya yon. Pagkatao mo yun Tama? Kaya yung word dito, ay yun ay pagka-Diyos ng Diyos. Tama? Shall we say amen? Hindi pipi ang Diyos natin. Sabi ng isang mga ngaral dyan si Kristo yung nagsasalita doon, hindi yung Diyos. Ibig sabihin, si Kristo pa rin nagke-create. Samantala sabi ng Genesis sabi ng Ama, sabi ng makapangyarihan sa lahat, let there be, let there be, let there be. Wala pa nga si Kristo dun Mamaya maintindihan ninyo kung bakit ko nasabi yan. Hindi ba sa huli mga araw ay nangusap sa pamamagitan nino ng bugtong na anak. Sa huling araw lang pala yon. Tama. Dito. Pero in the beginning was God. Tama. Tingnan nyo. In the beginning was the Word. Magsasalita ang Ama. Wala pang nilikha. Magsasalita siya. Magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. And the Word was with Elohim. Sa Kanya rin yun, yung salita na yun. And the Word was Elohim. Natural, hindi naman hiwalay sa Kanyang Espiritu yun Tama. So, ibig sabihin, yung tinig niya, ay siya rin. Tama. Sabi nga ni Kristo, this word are spirit, and they are life. Shall we say amen? Tingnan ninyo. Sa verse 2, eto may pagkatama yung King James kasi ang sabi niya, the same was in the beginning with God. Tama. Amen? Yung word na yon, siya rin, the same was in the beginning with God. Ibig sabihin, bago pa lamang lumikha, kasama na ng Panginoon Diyos yun. Kaya nga sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, iisa yun. The same was in the beginning with God. So, wala pa si Kristo dyan. Naintindihan natin.
And all came to be through Him. Sino yan? Yung Ama pa rin. Tama. Shall we say amen? Yung Him doon, walang iba, yung Ama. And without Him, not even one came to be that came to be. In Him was life, and the life was the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man named sent from Elohim. So ito, verse 6. There was a man sent from Elohim whose name was Yohanan. Si John the Baptist. This one came for a witness, to bear witness of the light, that all might believe through him. So ito, dahil meron ng John the Baptist, ibig sabihin, yung light, yung word of light, ibig sabihin, nag-manifest na po sa River Jordan. Tama? Kaya nga may John the Baptist na dito Tama? At siya na yung magwi-witness. Dahil sa word became flesh na, doon pa lang. Tama? Shall we say amen? Kasi i-witness na ni John Intindihan natin. He was not that light, but that he might bear witness of that light. Hindi pa sila nagkikita ni Kristo noon. Tuloy lang natin. He was the true light, which enlightens every man coming into the world. Yung Ama pa rin ang tinutukoy doon. Tandaan natin, yung Ama pa rin ang tinutukoy. Para hindi tayo malito. Kasi yung pagkakakwento dito, God manifested in the flesh na Tama? Pero sa verse 14, malalaman natin kung talaga may pre-existence siya. Tingnan niyo. He was the true light, the Father, which enlightens every man coming into the world. He was in the Word. Kaya nga Emmanuel, meaning God with us. And the Word came to be through Him. Sa pamamagitan niya, nalikha ang mundo. And the Word did not know Him. So ito na, He came to His own, Israel, and His own did not receive Him. But as many as received Him, to them He gave the authority to become children of Elohim, to those believing in His name, who were born not of blood, nor of the desire of the flesh, nor of the desire of man, but of Elohim. Ibig sabihin, pinanganak sa Spirit. Sa verse 14, and the Word, ayan yung in the beginning doon ito na. Yung Word, which is Spirit. And the Word became anak. Paul, alam mo na gagawin mo. And the Word became flesh. Anong purpose? Anong purpose? Bakit the Word made flesh? Anong purpose? For creation ba? Or for redemption? Amen. For redemption. Tama. The Word made flesh. Ibig sabihin, yung in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Pumanahan sa Kanya. Tama. Yun ang kabuuan ng sinasabi dito, the Word became flesh and pitched His tent among us, and we saw His esteem as of only
brought forth of a father. Ibig sabihin, yung essence ng ama makikita sa kanya Complete in favor and truth. See? So say amen. Naintindihan natin? Ha? Kailangan ng River Jordan. At ano na nangyari? Bumaba ang Espiritu ng Ama sa kanya. With all fullness. This is my beloved Son, in whom I am well pleased to dwell. Amen. Yung Espiritu ng Ama pala ang tumaas sa kanya with fullness Hindi sinala hindi po sinala yon. With all the fullness. Kaya nga Emmanuel, God, the Creator, is with us. So say amen. Praise be the name of the Lord. John 1:1. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Sabi ni Kristo. Kaya nga nagulat ang mga Hudyo Sabi nila, dakila pabaga sa aming Abraham na namatay. At nangamatay ang mga propeta. Sino ang ipinalalagay mo sa iyong sarili? Kaya nga nagtaka nga sila Wala ka pa 50 years old nagkita na kayo ni Abraham. Yun ang unawaan nila na nagkita sila. Tama. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it, and was glad. Then said the Jews unto him, Thou art not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Wala ka pa ng 50 years old, nakita mo na si amang Abraham. Jesus said unto them, Verily, verily I say unto you, before Abraham was I am. Abraham rejoiced to see my day. Paano yun? Ibig sabihin lang, mga anak, ay dahil propeta itong si Amang Abraham, ang ibig sabihin lang nito ay may pinapakita ang Panginoon na vision kay Abraham. Tama? Shall we say amen? Hebrews chapter 11 verse 13. Sabi dito, these all died in faith. Kasama na si Abraham doon. Not having received the promises, but having seen them afar off. Shall we say amen? Nakita ni Abraham sa kalayuan, hindi naman ibig sabihin, ay, Panginoon, ikaw pala. Ang aga mo naman bumangon sa krus. Tapos say amen. Naintindihan natin. May manifestasyon si Kristo sa pamamagitan ni Melchizedek, without a father, without a mother, without beginning of days, without end of life, without the genealogy. Sabi nila si Shem daw yun. Sige nga, pinag-away-away niya yung Biblia Pananagutan niya sa Panginoon.
Pansamantala, nagkakatawang tao ang Ama doon sa anyo ni Melchizedek. At the same time, ito'y nakita ni Abraham sa kalayuan. Darating ang manunubos. Tama? Ha? Having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. For they that say such things declare plainly that they seek a country. So ito yung pangako. Pangakong buhay, pangakong bayan ng Diyos sa buhay na walang hanggan, mga anak. Amen. Hindi naman literal na nagkita sila ni Kristo doon. Naintindihan natin. Ha? Kundi dahil doon sa manifestasyon ng anghel na tinawag Melchizedek, yung nga yung lumapit doon kay Abraham at ibinigay niya ikasampung bahagi at nag-communion sila, mga anak. Asa na pang kaparaanan na may pinapakita sa kanya ang Panginoon Diyos na vision at may katiyakan siya na yun ay mula sa Panginoon at nakita niya yan sa kalayuan. Tama? Shall we say amen? Ha? Nakita nila, may katiyakan sila doon sa mga bagay na yan. So, sana maunawaan natin ito, mga anak. Magliwanag sa atin ito. Yung sinabi ni Pablo, kasi i-compress natin lahat yan sa isang bagay Yung sinabi ni Pablo, He is the image of the invisible God. So, say amen? Sa katauhan ni Kristo, kumpleto na raw tayo doon. Tama. Wala ka nang hahanapin nga si kay Kristo Naroon ang anak, naroon din ang ama. May free will ang anak. May free will din ang ama. At yung free will ng ama, yun ang sinusunod ng anak. Ang ama, mananatiling espiritu, hindi siya makikita. Pero sa pamamagitan ng anak, iisipin natin, yan yung Redeemer. Yan yung ating tagapagtubos. Mag-eternity yun. At ang Ama ay naroroon sa Kanya na gumagawa. Shall we say amen? Nandun sa Ama, nananahan sa Kanya. Nagpapakita sa Kanya ng mga bagay-bagay. Nagbibigay ng hudyat kung ano mga bagay na dapat niyang gawin. Shall we say amen? Ang Diyos na siyang sumasa lahat-lahat at ngayon with all the fullness nasa kanyang bugtong na anak hanggang sa pagdating ng eternidad, mga kapatid, mga anak, nandun ang Ama sumasa lahat-lahat na. Shall we say amen? Jesus Christ is the image of the invisible God. Jesus Christ is the temple of God. Naintindihan natin? Yung temple, ngayon yung temple ngayon empty. Pero yung temple doon sa eternity, yung temple ngayon, pinapanahanan ng Ama. Naintindihan natin? At tayo naman, we are the pillar in the temple of God. Naintindihan? Pillar tayo of the temple. Si Kristo ang temple. Ang amay
sa lahat-lahat. Naintindihan na? Sabi sa amen. Sana na ibigay ko lahat. At sana'y naintindihan na. Mga anak, mga kapatid, kaya ako nagpapaulit-ulit dito. Kailangan to. Dahil ang makilala ang ama at makilala ang anak ay isang malaking pagpapala na. So we say amen? Binasa natin kanina. Huling pagbasa na lamang. Matthew chapter 11 verse 25. Pang panahong yaon ay sumagot si Jesus na sinasabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo nga, Ama, sapagkat gayong ang nakakalugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. So we say, praise the Lord. Tayo ba'y napagpahayagan? Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. Nagpapahayag ang anak, nagpapahayag din ang ama. Tama? Dito, sabi dito, sino may hindi nakakilala sa ama kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ibig sabihin, yung anak nagpapahayag din sa atin. Tama? At the same time, yung ama na nasa kanya, sabi nga kay Pedro, mapalad ka Pedro, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Shall we say amen? Kaya nga kasi image of the invisible God siya. Kaya nga pagdating dito, siya na mismo yung nagbibigay ng pahayag sa atin. Dahil yun ang gusto ng Ama, na mabigyan tayo ng pahayag ng anak. Tama. Ang anak ay ano? Ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Pero kung titignan niyo yan sa kaisipang pantao, parang iisipin niyo, panganay. Wala palang Diyos na nakatira dyan. Tao lang pala yan. Kasi panganay. Hindi ganon. Kaya nga, ang bawat statement patungkol sa anak, mayroong pagpapaliwanag talaga. Shall we say amen? Nandoon. Totoo yun na nandoon ang Ama na nananahan sa Kanya. Namamahay with all the fullness of the Godhead dwelling in Him. I am that I am, sabi ng Ama. Sino tinuturo? Si Kristo. Amen? Ano si Kristo lumakad sa lupa? I am the resurrection. I am the way. I am the truth. I am the life. I am the Alpha and the Omega. Every I am of Christ is the I am of God. I am your Redeemer. Pero hindi sinasabing siya yung Creator. Kundi ang sinasabi doon ni Pablo, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng mga bagay. Eksakto yung mga sinasabi ni Pablo, di ba? Sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, isinauli, ibinalik through redemption. Ibinalik ang creation. So wala lang mas malinaw na pagpapaliwanag dito. Kung meron man, purihin ang Panginoon. But I hope na ito po'y klaro na sa atin itong mga anak. Na ito'y signs ng pagpapala na tayo'y bigyan ng kayamanang hindi nasisira. That is eternal. Shall we say amen? Purihin ang Panginoon.
Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Tayo po'y magpasalamat sa oras nito. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, pinupuri, sinasamba ka namin at pinasasalamatan sapagkat walang